Sandro Marcos nangiwi ang mata. Tangina, iba yung tama nito, nasa mata. Gumawa ng kwento, gumawa ng marites laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman kinuyog po ng mga DDE sa social media. Iyak ang ngiwi na mata. Budlat na ngiwi pa. Ano nangyayari sa mata mo, Sandro? Oh, tangin naman, ang hirap gayahin ah. Palpak na Bongbong Marcos, Pilipinas, nilubog sa baha. Yawards. Ilang trilyon po ang ginastos sa flood control. Yan na ang inabot nating mga Pilipino. Grabe, kumusta po kayo? Saan man kayong lugar sa Metro Manila, Luzon, mag-ingat po kayo dahil ito na ho ang resulta ng kawalang hiyaan ng gobyernong nakatabingi ang panga. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Dalawang Marcos ang pag-uusapan natin, mag-ama. At saka yung kanilang tuta na si Bindalo Tulpok. Yawards na Bindalo, ayaw na daw mag-imbestiga tungkol sa flood control dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ipaubaya na daw sa ombudsman. Pero bago riyan, unahin po muna natin itong paninira ni Sandro Marcos kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil ako po, hindi ako naniniwala dyan sa mga pautot ng hinayupak na ito kasama ang mga dilawan pinklawan yung podcast nila. Huwag man sana tayong i-copyright ng mga hinayupak kasi kumintuhan natin ito. O ito, pakinggan natin si Sandro. Sandra, kamukha ni Charis. Ngumingiwi ang mata, hindi ang bibig. O ano bang tanginuin? Yes. And I will never forget. And this is the first time kunento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Kita nyo yung mata? Legend lang ang may alam dyan. Grabe ang tama ni Sandro, nasa mata. Diyos ko, tigil mo na yan. Tingnan nyo naman, mga bubonistang tanganista yung mata. Yan ang epekto ng pulburon. Kaya pagpa-hair follicle tong mga hinayupak na ito, positibo talaga itong animal na ito. Oy, Diyos ko, animal. Wala na, budlat na, ngumingiwi pang mata. Hindi ng tama, hindi sa bibig. Ang tatay sa bibig, pero ito nasa mata. Tanga na, nagsumbong kay Llamas kamas-kamas. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people and they essentially, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. I can imagine them saying that. And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. So that's, Tangina mo. it's
There was Kaya you were there was a expecting- lot at play. Grabe niyang budlat ang mata. Hindi ako naniniwala dyan na pinatawag sila ni former President Duterte. At hindi ako naniniwala na may mga kondisyon na si Tatay Digong lahat ang mamimili ng Cabinet Secretary, Senate President, at Speaker of the House. Kasi ang resulta po, kayo ang namimili. Hindi ganyan si former President Duterte. Hindi nyo nakaharap si Tatay Digong. Di ba budlat ang mata? At malabong iendorso ka Bangag. Inendorso ba ni Tatay Digong si Bangag? Hindi po inendorso yung tatay mo. Kung sino mang nakaharap mo, Sandro Marcos, nung panahon na yon, baka hindi alam ni Tatay Digong. Kasi si former President Duterte, hindi po inendorso si Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag. Sinabi ba ni Tatay Digong na iboto yung tatay mong nakangiwi ang panga? Wala. Binoto lang si Bongbong Marcos dahil nga si Inday Sara ang katandim niya ni Bangag. Pero yung sabi mo na inendorso ni Tatay Digong, walang official endorsement si former President Duterte kay Bangag. Ang meron, sinabi ni Bangag may sinabi ni former President Duterte na may kandidatong Bangag. Yun yung tatay mo. At saka malabo po si Tatay Digong mag-endorso ng panay singhot ng polburon. Ikaw, gagawa ka lang ng kwento, masyado kang halata. O kayo, mga Talyanista, sige nga, maglabas nga kayo ng video na official in-endorse ni former President Duterte si Bangag. Hindi niya in-endorso, yan ang maliwanag dyan. Sabi ni Tatay Digong, bahala kayo sa buhay nyo. Huwag nyo akong balikan. Pag may mangyaring hindi maganda sa Pilipinas, nangyayari na nga. Gagawa lang ng kwento, wala pang kwenta. Yan ang maliwanag dyan. Isipin mo, pinaghintay daw sila ng dalawang oras, itong hinayupak na Sandro. Polboron pa. Pansin ko yung mata ni Sandro talaga, ngumingiwi Kaya naman, binanatan po siya ni Doc Lorin Badoy. Ito. Sabi ni Doc Lorin Badoy, I read Sandro Marcos' fairy tale and I had to laugh out loud. In the first place, PRRD has no respect for plunderers and drug addicts. Second, hindi siya nakikipag-ariglo kahit kanino. Tapos makipag-ariglo sa adik na magnanakaw. Wala nga ganon si Tatay Digong. Putang ina, hindi kayo nindorso. Basta ang mga dideis na bodol, binoto kayo because of Inday Sara Duterte. Dahil walang endorsement si Tatay Digong sa tatay mong ngiwi ang panga. At bakit kayo ipapatawag? Nasa drug watch list nga tatay mo At ito pa, banat ni Doc Lorin Badoy, Sandro, like his father Bongbong Marcos and his mother Liza Marcos, pulbos addict daw. According to his aunt, Senator Amy Marcos. Sinabi naman niya ni Amy talaga. Sila daw, nagpapatsisyon daw ito naman, banat ni Mark Anthony Lopez. Ang kwento mo, ikwento lang ng tatay mo sa'yo. Tapos sa kwento niya, sa iyo na ngayon ay kinikwento mo. Hindi mismo Duterte ang humarap sa kanya, kundi mga officials lang ng Malacanang at that time. So heresy and no personal knowledge, tama? Wala. Ang knowledge nilang iwi. Basta ako, alam ko hindi yan pinapatawag ni Tatay Digong. Kasi kung pinatawag yan ni Tatay Digong, dapat binalita yan ng mga bayarang media. Kasi at that time, galit na galit ang mga bayarang media kay Bongbong Marcos sa pamilyang Marcos. Kaya malabo yung chismis mo, Sandro. Mantakin mo, lahat-lahat daw, Cabinet Secretary, Senate President, Speaker of the House, si Tatay Digong daw ang pipili, lo nyo.
Pangalanan nyo kasi di nyo naman pinangalanan. No? In short, Marites Pior, yung mga kwentong kaldero ni Sandro Marcos sa tangina mga dilawang kausap no. Liamas kamas. O tingnan nyo mga bubonis ng tanganista. Ngayon, panahon ng tagbaha. Anong resulta sa bayan natin? Ito na nga ho yung sinabi ni Tatay Digong, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, yan si Bongbong Marcos, weak leader yan. Tapos sasabihin mo, inendorso tatay mo, lolo mo. Weak leader yan. Nasa alapaap lagi daw yan. Spoiled brat yan. Grabing banat ni Tatay Digong dito kay Bangag tapos sasabihin ni Sandro, inendorso sila, lolo. O ito, pag-usapan po natin ang baha sa buong Pilipinas, Metro Manila. Palpak na Bongbong Marcos, inilubog ang Pilipinas sa nakakatakot na baha awards. Pati baluarte ni Bangag hindi nakaligtas. O ito lubog. Ang baluarte ni Bangag yan, Ilocos pa yan. Naku po, Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ingat po lagi po kayo dyan. 5,500 flood control projects nagawa. Nasaan? Tayo na nakakahiya nga. Ito, hindi ito binalita sa mainstream media yung video na yan. Na yung Ilocos Norte, Batak ba to? Batak, Ilocos. Tangina, pangalan pa lang, Batak, bumabatak. Hindi po yan pinalabas sa mainstream media pero sa awa ng Panginoon, trending na ako dyan sa Facebook ko. Ayan, lubog ang baluarte ni Bangag. Diba, Sandro? Dami yung kupit, mga hinayupa kayo. Ito, hindi lang po dyan, buong Metro Manila, ito po, ito, anak ng kagwang kabahaan yan. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano ba tayo umabot sa ganito? Paano ba tayo umabot sa ganito? Paano daw nangyayari daw yan? Dahil sa Ghost Projects Flood Control, ninakaw ninyong kaban ng bayan. Kaya nangyari yan, bangag ka. Hindi mo alam. Ito pa, baha sa... Ito, Batangas talaga to, Batangas. Pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. Ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa atin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Hindi mo alam? Hindi mo alam. Ito, pasok Tatay Digong. Wait lang, itatanong ko muna kay Tatay Digong. Hello, Tatay Digong. Bakit daw nagkaganito tayo? May drug addict tayo na presidente. Bangag. After 1 year daw, wala na tayong makikitang baha. Bangag. Tanginang kabangagan na yan. Ito pa, panoorin po ninyo. I think, Paranaque ba? Las Piñas ba? Paranaque. Ito. Paranaque, kawawa yung rider. So. Bongbong Marcos ka.
O, tingnan nyo mga Pilipino, bungbong pa. Yung mga bubonistang tanganista ni Bangag, mga political vlogger, yung mga page nila, hindi po ipinalabas itong mga balitang ito na ang Pilipinas ngayon ay inilubog sa baha ni Bangag. Bakit tayo lubog? Bakit nagkaganito? Dahil nga ho sa kinurakot ng gobyernong Marcos ang flood control. Pondo sa flood control, puro mga ghost projects. Mantakin nyo ha, mag-iimbestiga ang Blue Ribbon Committee, pero ang imbestigahan si Alan Peter Cayetano. Nang inumin no, baha ngayon, ang pinag-uusapan ng mainstream media, sa social media, ay Davao. Ganito katindi itong mga sapak, mga nasa gobyerno ngayon. Lahat, yung baha isinisi sa mga Duterte. Basta na lamang. Makagawa lamang ng kwento para kasi sa kasiraan ng mga Duterte. Eh ang tunay naman ho, na issue talaga, ay ang paglilimas sa kaba ng bayan, trilyon-trilyong ninanakaw ng mga buwaya sa gobyerno. Bakit ang mga Pilipino, tangina, hindi kayo nagrereklamo? Okay lang kayo ganito lagi pag umulan, baha. Tapos, maalala na lang natin yung 5,500 flood control ni Bangag, di na lang natin pansinin. Yung Senate Blue Ribbon Committee sana, hindi na, sakuti na sana mga tang-inumin na mga na mga mastermind dyan sa flood control. Tumbok na sana si Tambaloslos at si Bangag. Inagaw pa na Bindalo Tulpok. Ito, bistado po itong si Bindalo Tulpok sa pakikipag-usap po kay Boyeng Remulla dahil ayon sa kanya, hindi na daw sila mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee ng tungkol sa flood control sa baha, ipaubaya na daw kay Boyeng. Putang inumin, Pakinggan natin yung sasaganang mamamayan. Narito po. Alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yan mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Ba teka, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay? Oo. At nagkaroon sila ng closed door meeting. Ayan, no? Ayan na, huli si Tulpok dito. Ito palang dahilan, no? Kung bakit nakipagkita si Bindalo, Erwin Tulfok, si Erwin Gatchalian, dito kay Bunyeng. Dahil ayaw na daw nila magpaimbestiga ng flood control. Anak ng kagwang naman, Anong klaseng Senate Blue Ribbon Committee kayo, lo nyo? Kung kay Marcolita yan, araw-araw. Kasi ang issue naman talaga ngayon ay yung flood control. Nakaranas po tayo ngayon sa malakas na naman ang ulan, habagat. Wala pang bagyo yan, habagat pa lang Pero ang buong Metro Manila lubog na sa baha. Bakit lubog sa baha? Dahil nga yung flood control ni Bangag, puro mga ghost. Tapos hindi saray-salang sa impeachment. Tang-inumin, dapat si Bangag. So holy dito si Tulfok. Tuloy,
Sarado yung pintuan yan eh. Ganon? Closed door meeting. Saan opisina ito? Parang sa Saan Senator. mo ombudsman yan? Sa ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Ombudsman May Crispin ganyan pala Rebulla. opisina ngayon ng ombudsman. Magandang ano? maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, maliit. liliit lang. At saka, meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Oho. Ang sabi po ni pagkatapos ng meeting, dahil lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. ni-request daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Oho. Maniniwala So, ka hindi na. naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boying Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa ombudsman, hindi mo na mapapanood. Oo nga pala. Hindi mo na masusubaybayan. Yun lang. Oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Oho. behind closed door. Di ba? Ba't gagawin na bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi Jen, Oo. alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door yung gagawin investigasyon? Bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ang lamig? lalabas ang lamig. Sayang kuryente. Hindi. Alam mo naman si ombudsman. O ayan ang maliwanag ha. Ayaw na daw magpaimbestiga ni Bindalo Erwin Tulfo sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ipaubaya na daw kay Boyeng, puta anak ng kagwang. Huwag tayong pumayag dyan. Ang isyong ito ay public funds, public interest. Kaya dapat magkaroon ng public hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee para malaman natin kung sino yung mga pinakakawatan. Alam natin mga kawatan sila. Pero ang hindi natin alam sa ngayon ay yung pinaka-mastermind. Putang ina, alam na rin natin yan eh. Di ba sabi ni Chabit, nang mastermind daw si Bungit at saka si Tambaloslos. Pero po hindi po pinailan ang kaso tong mga animal na to. Impeachment complaint labang kay Bungit, wala rin. So niloloko tayo dito. Tingnan naman taong bayan, papayag lang kayo, ilubog tayo sa baha ng mag-amang Marcos na ito. Na magkaiba ang ngiwi. Yung tatay ngiwi sa sa bibig. Pero yung anak ngiwi sa mata. Utang hirap ng ganyan, no? Gusto mong gumaya sa kanila, pangiwi-ngiwi sa mata at bibig? O polboron. Hindi man nila alam na gumaganon yung mga bibig nila, pati mata nila, hindi nila alam yan. Kasi manhid ang mga yan. Alam mo, Bindalo Erwin Tulfo, ayaw mo naman pala mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Bakit ikaw inagaw ninyo yung Blue Ribbon Committee? Kung ayaw nyo mag-imbestiga sa flood control dahil sabit kayong mga animal kayo sa malita, hindi mo sana, hindi ka, tinanggihan mo sana yung committee na yun, ay wag, ayaw ko dyan. Bakit? Putang ina, sabit din ako sa malita. Hindi yung kukunin mo, tapos ang dahilan mo lang pala, ayaw mo na magpa-imbestiga. So, lalo na ngayon. Nangyaring mga baha kaliwat kanan sa ating bansa, kayo, papayag kayo na walang investigasyon dito sa flood control? Puta anak ng kagwang naman, oh. Niloloko na tayo harap-harapan dito, Sandro Marcos. Mga grupo ng mga hinayupak. Mga grupo ng malitagang. Inamin din may Bindalo Tulfo. Yung sinabi ng saganang mamayan, na hindi na daw mag-imbestiga itong hinayupak na Bindalo tungkol sa flood control. Tandaan nyo, si Boyeng at saka si Tulfo, magkaibigan yan. Silang dalawa ang nagpauso ng Bindalo. O pakinggan natin yung sinasabi ni Tulfo. Pag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na maghahawak kasi
ang dami na ring ongoing, tumatakbo na yung mga na-submit na ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, mapurnada pa. And we don't want to do that. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start looking for other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate. Utang inumin mo tulpok. O ayan, maliwanag ha. Si Bunyeng na daw ang hawak ng issue sa flood control. Paano namin malaman kung totoo yung mga sasampahang kaso ni Bunyeng Rimulya? Ngayon kayo, nakapokus kayo kay Pia Cayetano na yun. Sinabit na naman si Pia Cayetano ni hinayupak na Panfilo Lacson. Alan Peter Cayetano, puta. Kawalang hiyaan naman talaga yung mga nasa gobyerno ngayon. Itong mga Tulfo brothers, mga walang hiya. Kung ayaw mo mag-imbestiga, bakit nagpresenta ka pa na ikaw ay maging Senate Blue Ribbon Committee Chairman? Hindi ka naman capable talaga mag-Senate Blue Ribbon Chairman kasi hindi ka marunong yan eh. Wala kang alam, sabi nga ni Bintolpo, walang alam si Tol Erwin. Neophyte ka, bago-bago lang yan, walang alam yan. Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi ni Bitag, nanginom nito, kung hindi ka mag-imbestiga, ipaubaya mo na lang sa mga senador na gustong mag-imbestiga dito sa katakot-takot na flood control ni Bangag na umabot ng trilyon-trilyon na nga ho ang nawala sa kaban ng bayan. Maraming nag-testimonya, kagaya itong mga dating ex-soldiers, Brave 14 na lang kasi yung Brave 18, inalok ng 20 to 25 million ang hinayupak na Bangag. O ito, binanatan po sila ni Atty. Libby Baligod dito. Tolpok. Minensyon talaga ni Matibag. Tulfo, Matibag at Trillanes, ano ang masasabi nyo sa VRIB 14 na tumanggi sa alok na 20 to 25 million pesos? Marupok ba sila o naninindigan? Naninindigan talaga sila. Tangina noong nagrekanta tong 4 na itlog, agad inurong ni Trillanes yung kanyang kaso eh. Ganun katindi. Tulfo, Matibag, Trillanes, nagsama-sama, pro Bongbong Marcos. Ang resulta, Bangag. Believe rin tayo dito sa sa Brave 14 na lang ho ngayon. Malaking tulong din yan po sa pagsisiwalat, no? Actually, dapat nga tinuloy-tuloy na yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa panahon ni Senator Rodante Marcolita, ang ganda sana eh. Inagaw ni Tulfo, inagaw ng mga Team Malitagang, Jess Escudero, Tuta Soto, Pinky, tangina to, mga salot yung mga yan, no? Ang gusto ng taong bayan ay pananagutan. Ang gusto ng taong bayan mag-imbestiga sa Blue Ribbon para matukoy natin ang pinakapuon ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, flood control at delivery ng mga malita. Kagaya ngayon, nakaranas na naman ang maraming Pilipino ng pagbaha kaliwat kanan, lalo na sa Metro Manila, Parañaque, Las Piñas, Cavite, lahat, Quezon City, San Mateo, Marikina, NCR, binaha. Nakaranas ngayon ng dilubyo. Ilan po ang namatay? Alam ko may namatay na sa baha. Pero nasan si Bangag? Utang ina. Lumusong ba kayo sa baha? Yung Vince Dizon na panay mura sa Davao City, magmura na kayo ngayon, Vince Dizon. Dahil yung asfalto ninyo sa EDSA rehab ninyo na bilyonis din ang ginastos ninyo. Hayan, tinangay lang ng baha ang bilyones na pundo nayupak na EDSA rehab. Dapat si Bungit ang nirehab.
kasama itong si Sandro Marcos. Huwag po tayong maniwala kay Sandro na pinatawag sila ni former President Duterte. Ayaw ni Tatay Digong dito kay Bongbong Marcos. Sinabi na po niya yan eh. May kandidato tayong bangag, weak leader, a spoiled brat, walang alam. Dorso ni Tatay Digong. Nanalo lang. Dahil si Inday Sara, sumama sa kanya. Nabudol ni Mangga. Ayan, tuloy, sabi ni Tatay Digong, basta wag nyo akong sisihin kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Ito na nga ako. Kaya ikaw, Sandro, makakarma ka rin ni Tatay Digong. Malapit namang katapusan ng inyong paghahari sa Pilipinas. Tandaan mo yung lolo mo, ipinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Tapos kayo, tinulungan kayo ni Inday Sara, nanalo kayo. Kasi si Tatay Digong, ayaw talaga ni Tatay Digong na maging Pangulo si Bangag. Nasama lang because of Inday Sara Duterte. Pero yung sukli ninyo, katrayduran. Kung totoo man yun, may kinausap sa inyo, siguro walang knowledge si Tatay Digong. Sino ba yung kumausap sa inyo kung totoo man, hindi man lang pinangalanan? Dapat pinangalanan po ninyo. Anyway po mga kabisdak, bukas ay impeachment na naman labang kay Vice President Inday Sara. Pero ang mga hinayupak, puro impeachment na sa isip. Pero ang Pilipinas, lubog sa baha, lubog pa sa utang ni Bangag hinayupak. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.